King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1288. Natapos ang labanan sa pagsusugal. Anong nangyari? Ano ang nangyari sa Ancient God Gilded Gold? Ang Ancient God Gilded Gold ay malapit nang magpakawala ng isang malakas na pag-atake laban kay Zhao Feng at talunin siya, ngunit pagkatapos ay nagsimulang maglaho ang kanyang enerhiya. Kasabay nito, isang mapangwasak na enerhiya ng kaluluwa ang biglang bumaba sa Ancient God Gilded Gold. Nang maramdaman ang enerhiyang ito, naramdaman ng lahat na nanginginig ang kanilang mga kaluluwa. Basag. Isang nakakasilaw na apoy ng liwanag ang bumalot sa madilim na saplot ng proteksyon ng kaluluwa ng Ancient God Gilded Gold at pinawi ito. Pagkatapos ng lahat, ang Ancient God Gilded Gold ay hindi pa lubusang napino ang dekalidad na divine artifact na nagpoprotekta sa kaluluwa, na nagresulta sa isang malaking pagbaba sa mga katangian ng pagtatanggol nito. Kasabay nito, Arg! Ang malungkot na sigaw ng Ancient God Gilded Gold ay maririnig sa libu-libong li. Nalukot ang mukha niya habang nakayuko sa lupa, patuloy na nanginginig ang katawan. Hindi maiwasang manginig ang mga manunood sa tanawing ito. Nararamdaman nilang lahat ang kapangyarihan ng Lightning Soul na iyon, at ang sikretong pamamaraan na ginamit ng Ancient God Gilded Gold para protektahan ang kanyang kaluluwa ay agad na nabasag. Mahirap isipin ang kakilakilabot na pinsalang idinulot sa kaluluwa ni Ancient God Gilded Gold. Habang nagsimulang humina ang mga hiyawan ng Ancient God Gilded Gold, naramdaman nilang humihina ang kanyang kaluluwa hanggang sa halos malapit na itong maglaho. Biglang huminto sa pagpupumiglas ang Ancient God Gilded Gold. Gayunpaman, bagaman mahina ang kanyang aura, hindi siya patay. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sumabog ang mga tao. Natalo ang Ancient God Gilded Gold. Anong nangyari ngayon lang? Ang pag-unlad na ito ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Hindi man lang naunawaan ng maraming tao kung paano natalo ang Ancient God Gilded Gold. Nanalo siya. O langit, talagang nanalo si Zhao Feng. Pagkaraan ng ilang sandali sa pagkatulala, ang mga miyembro ng spiritual race ay napabulalas sa gulat. Ang lahat ng ito ay parang panaginip sa kanila. Ang una ay tiyak na pagkatalo ay unti-unting naging isang kalamangan, at sa huli, nagtagumpay sila. Maging ang pinakamataas na echelon ng spiritual race ay may matigas na mukha, sa sobrang tuwa ay hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Sa kabaligtaran, ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay may napakalungkot na mukha. Ang nagninangas na pisikal na enerhiya ay tumataas sa kalangitan. Naniwala silang lahat na, kapag ginamit ng Ancient God Gilded Gold ang kanyang trump card, tiyak na matatalo si Zhao Feng. Walang sino man ang umasa ng isang napakalaking pagbaligtad sa napakahalagang sandali. Sa ilang sandali lamang, natalo ang Ancient God Gilded Gold. Nagtataka pa nga sila kung isa itong ilusyon. Wala sa kanila ang makatanggap ng resultang ito. Junior, sinubukan mo talagang patayin siya. Kahit na ang napakalakas na pag-atake ng kaluluwa ay hindi pumatay sa Ancient God Gilded Gold, magdudulot pa rin ito ng napakalaking sugat sa kanyang kaluluwa na hinding-hindi nagagaling pa. Tumahol si Elder Jin ng Blazing Gold Race, nanginginig ang langit habang nagpadala siya ng nakakapasong enerhiya na gumagapang sa fighting stage. Agad na naramdaman ni Zhao Feng na parang bumabagsak ang langit, ang pressure sa kanya ay naging dahilan upang hindi siya makahinga. Ang nakakapaso at nagninangas na enerhiya ay unti-unting lumalabas patungo sa kanya, na nagparamdam sa kanya na siya ay nahuhulog sa isang malaimpyernong mundo ng lava. Ang kanyang katawan at kaluluwa ay tila nag-aalab. Tunay na walang alam sa kahihiyan ang Blazing Gold Race. Ang pinakamataas na Ancient God ng mas matandang henerasyon ang talagang nakikialam sa labanan sa pagitan ng nakababatang henerasyon. Sa sandaling ito, umalangaw sa ibabaw ng entablado ang tinig ng spiritual race Fourth Elder. Isang mabigat na layunin ang bumaba sa paligid ni Zhao Feng, agad na pinaalis ang discomfort na naramdaman niya. Wala akong ginawang ganyan. Kinu-question ko lang ang iyong alagad ng spiritual race kung bakit siya naging walang awa. Matapang na pahayag ni Elder Jin. Mababa ang kakayahan ni Gilded Gold. Ano pa ang masasabi? Kung talagang walang awa si Zhao Feng, hindi siya mag-iiwan ng kahit na sinong survivor sa kanyang pakikipaglaban sa True Gods ng Blazing Gold Race. Malamig na sambit ng Fourth Elder, na may malalim na paghamak sa kanyang boses.
Walang masabi ang Blazing Gold Race bilang tugon. Tama na. Tapos na ang laban sa pagsusugal. Ang spiritual race ang nanalo. Sa sandaling ito, nagsalita ang kulubot na elder ng Life Sacred Land, isang malungkot na tingin sa kanyang mukha. Agad na itinigil ng dalawang 5-star na paksayon ang kanilang pag-aaway. Whoosh! Napanood ng karamihan, umalis si Zhao Feng sa fighting stage at bumalik sa entablado ng spiritual race. Samantala, ang Ancient God Gilded Gold ay dinala sa entablado ng mga disipulo ng Blazing Gold Race. Zhao Feng, talagang kahanga-hanga ka. Utang na talaga namin sa iyo ang pagkakataong ito. Lahat ng miyembro ng spiritual race ay tinanggap si Zhao Feng ng may mga ngiti. Zhao Feng, nakapagbigay ka ng magandang serbisyo sa pagkakataong ito. Makukuha mo ang bawat isa sa 500,000 kontribusyon na puntos. Sabi ng fourth elder na may kasamang masayang ngiti. Kung ikukumpara sa natamo ng spiritual race, ang 500,000 puntos ng kontribusyon ay talagang wala sa lahat. Ang natitirang mga disipulo ng spiritual race ay lahat ng naiinggit na sulyap kay Zhao Feng. Sa tagumpay na ito, ang karamihan sa mga disipulo ng spiritual race ay lalabas lamang na may 10,000 puntos ng kontribusyon. Ang True God Long Yuan at ang maselang babae ay parehong natalo ang isang tao at nakakuha ng 30,000 puntos ng kontribusyon. Ngunit si Zhao Feng lamang ang nakakuha ng 500,000 puntos ng kontribusyon. Ang napakalaking halaga ng kontribusyon ay hindi mabuo kahit sa mga dekada ng mga misyon. Gayunpaman, si Zhao Feng ay talagang karapat-dapat sa lahat ng ito. Kung bakit agad na natalo ni Zhao Feng ang Ancient God Gilded Gold, hindi ito masyadong nakakagulat sa ilang miyembro ng spiritual race. Naipakita na ni Zhao Feng ang ganitong uri ng eye bloodline technique noon sa spiritual race. Ang ugat ng Heaven Crystal Fire Spirit ng rehiyon na ito ay mahahati ayon sa mga panuntunang napagpasyahan kanina. Ang laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang lahi ay natapos na. Malakas na inihayag ng kulubot na elder ng Life Sacred Land. Sa wakas ay nahulog ang kurtina sa laban sa pagsusugal. Ang laban sa pagsusugal ay lubhang kapanapanabik, na may maraming mga hindi inaasahang pag-unlad. Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay lahat ay nalungkot at nanlulumo sa kanilang mga mukha. Sa kanilang mga mandirigma, 7 ang natalo kay Zhao Feng, 2 sa kanila ay mga Ancient God. Ang mga manlalaban ng Blazing Gold Race ay walang mukha na makipagkita sa iba pang miyembro ng kanilang lahi. Nang matapos ang laban sa pagsusugal, ang iba pang mga paksayon na natipon dito ay nagsimulang dahan-daang maghiwa-hiwalay. Ang ilang mga paksayon na maaaring magkaroon ng magandang relasyon sa spiritual race o napakalakas ay pumunta sa plataporma ng spiritual race upang mag-alay ng kanilang pagbati. Bumisita din ang mga tao sa Life Sacred Land, bilang mga organizer ng laban na ito. Ang mga aksyon ng Life Sacred Land ay lalong nagpalungkot sa Blazing Gold Race. Talagang nakakagulat ang performance ng spiritual race sa pagkakataong ito. Sinulyapan ng kulubot na elder si Zhao Feng bago nagsalita sa fourth elder. Sa oras na ito, pumunta si Xiao Wu sa tabi ni Zhao Feng. Zhao Feng, mabilis kang umuunlad. Medyo nahihiya si Xiao Wu sa kanyang kababaan. 1 taon na ang nakalilipas, nagawa pa rin niyang makipaglaban ng husto kay Zhao Feng. Ngunit ngayon, tinansya niya na mahihirapan siyang tanggapin ang kahit 5 suntok mula kay Zhao Feng. Ang God Eye Assembly ay gaganapin sa kalahating taon. May balak ka bang pumasok? Tanong ni Xiao Wu. God Eye Assembly. Si Zhao Feng ay may nalilitong hitsura sa kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalan. Kasabay nito, siya ay nagtataka. May kinalaman ba ang pagpupulong na ito sa 8 Great God Eyes? Hindi mo alam. Nagulat si Xiao Wu sa kanya at nagsimulang dahan-daang magpaliwanag. Ang God Eye Assembly ay ginanap ng isang espesyal na paksayon ng Ancient Desolate Realm of Gods na kilala bilang God Eye Hall. Ang God Eye Hall ay isang nakatagong paksayon na kumalat sa buong Ancient Desolate Realm of Gods. Ang mga pangunahing gumagalaw ng paksayon na ito ay pawang mga inapo ng God Eye. Nagkaroon din ng chismis na ang pinuno ng God Eye Hall ay isang God Eye deity. Napatulala si Zhao Feng. Kung iyon talaga ang kaso, ang paksayon na ito ay katumbas ng isang God Realm Sacred Land.
Ito ay isang napaka-espesyal na paksayon. Napakakaunting miyembro nito, at hindi kailanman kinakatawan ng mga miyembro ang kanilang sarili bilang bahagi ng paksayon. Hindi rin ito nakikipag-ugnayan sa ibang mga paksayon o nakikipaglaban para sa mga mapagkukunan. Kahit na sumali ka sa paksayon na ito, hindi ka makakatanggap ng anumang mga benepisyo o proteksyon. Bagamat tinawag itong paksayon, malayang gawin ng mga miyembro ng pangkat ang kanilang naisin. Ang ilan sa kanila ay miyembro pa nga ng ibang malalaking paksayon. Nagpatuloy si Xiaohou. Ang tanging layunin ng God Eye Hall ay, sa ilang mga pagitan, magdaraw sila ng God Eye Assembly sa bawat zone. Bagamat tinawag itong God Eye Assembly, karamihan ay mga inapo lang ng God Eye ang lumahok dito. Ano ang mga prioridad ng God Eye Assembly? Agad na tanong ni Zhao Fang. Ang napakalakas at kakaibang paksayon ang tanging layunin ng pagdaraos ng God Eye Assemblies na ito, kaya tiyak na hindi normal ang mga pagtitipon na ito. Ang pangunahing layunin ng kapulungan ay tipunin ang lahat ng mga inapo ng 8 Great God Eyes ng iisang zone. Iba't ibang aktibidad ang gaganapin. Trades, missions. Ngumiti si Xiaohou. Napakakakaiba ng mata mo. Baka makahanap ka ng sagot doon. Bilang karagdagan, ang iyong mata ay umabot na sa antas ng quasi-God Eye, ngunit mukhang hindi nito magagamit ang buong kapangyarihan nito. Nakatuon si Xiaohou sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Ang Eye of Life na ipinagmamalaki niya ay hindi maipaliwanag na manginig sa tuwing titingin siya sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Nag-isip si Zhao Fang. Narinig na niya ang tungkol sa quasi-God Eye na ito mula kay Xiaohou noon. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Zhao Fang na ang kanyang pangunawa sa 8 Great God Eyes ay tunay na nakakaawa na maliit. Ang 8 Great God Eyes ay nagsama-sama sa isang lugar. Si Zhao Fang ay hindi maipaliwanag na nasa sabik. Ang aking mata ay hindi isang inapo ng alinman sa 8 Great God Eyes. Nag-alinlangan sandali si Zhao Fang bago ito tuluyang sinabi. Ang lahat ng mga mata ng universo ay nagmula sa 8 Great God Eyes. Noong nakaraan, pinapayagan lamang ng God Eye Assembly ang mga inapo ng 8 Great God Eyes na lumahok, ngunit kalaunan ay niluwagan nila ang kahilingan sa sinumang may eye bloodline. Diretsyong sabi ni Xiaohou. Makalipas ang kalahating taon, ang mga tao ng God Eye Hall ay gaganapin ang God Eye Assembly. Sa mga salitang ito, umalis si Xiaohou kasama ang iba pang mga tao mula sa Life Sacred Land. Nandito lang ang Life Sacred Land para magsilbing saksi sa laban sa pagsusugal. Ngayong tapos na, natural na hindi na nila kailangang manatili. Maaari mong piliin na manatili dito o bumalik sa spiritual race. Kung mananatili ka rito, responsable ka sa pagsisimula ng pagmimina ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat. Para dito, maaari kang makakuha ng karagdagang mga gantimpala. Sabi ng Fourth Elder sa mga disipulo. Gusto kong bumalik. Diretsyong sabi ni Zhao Fang. Sa orihinal, pinaplano din ng Ancient God Eyes Origin na bumalik sa spiritual race, ngunit nagbago ang isip niya nang marinig niya ito. Sa huli, 3 tao lamang ang piniling bumalik sa spiritual race. Ang Fifth Elder at ilang iba pang miyembro ng Upper Echelon ay sinamahan si Zhao Fang at ang iba pang 2 disipulo pabalik sa spiritual race. Agad na nagtipon ang Fifth Elder ng isang grupo ng mga peripheral na disciples at bumalik sa Heaven Crystal Fire Spirit na ugat para masimulan na nila itong pagmimina. Sa pagbabalik sa spiritual race, inilihim ni Zhao Fang ang kanyang sarili. Marami siyang naintindihan mula sa magkasunod niyang mga laban. Bilang karagdagan, ang 500,000 puntos ng kontribusyon ay malamang na hindi pa naihatid. Pagkaraan ng 10 araw, lumabas si Zhao Fang at nagtungo sa spiritual hall ng spiritual race. Lumabas si Brother Fang mula sa pag-iisa. Brother Zhao Fang, magandang araw. Habang nasa daan, nakatagpo siya ng ilang core disciple na lahat ay mainit na tumawag sa kanya. Ilang araw lang bago kumalat ang mga tagumpay ni Zhao Fang sa laban sa pagsusugal sa buong spiritual race. Natural na maganda ang pakikitungo nila kay Zhao Fang dahil nanalo siya ng kaluwalhatian at karangalan para sa spiritual race. Kasabay nito, ang lahat ng mga alagad ay kailangang matakot sa kanyang kakilakilabot na kapangyarihan. Mabilis na nakarating si Zhao Fang sa All Spirit Hall. Sa sandaling dumating siya, isang elder ang lumabas mula sa All Spirit Hall.
Sa wakas nandito ka na. Ang Guardian Elder ay bahagyang ngumiti na para bang hinihintay niya si Zhao Feng sa lahat ng oras na ito. Manam, gusto kong makipagpalitan ng teknik. Matari na sabi ni Zhao Feng. Agad na pumunta ang dalawa sa pinakamataas na palapag ng All Spirit Hall. King of Gods, Kabanata 1289. Chaos Heaven Void Origin Technique. Sa sandaling pumasok si Zhao Feng sa All Spirit Hall, agad siyang naging focus ng maraming mga disciples ng spiritual race sa loob. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at sinundan na lang niya ang tagapangalaga na elder sa pinakataas na palapag. Si Zhao Feng iyon. Isang taon na ang nakararaan, direkta siyang nakapasok upang maging isang rank 6 true god, at isa na siyang ancient god. Bukod dito, sa laban sa pagsusugal sa pagitan ng mga lahi, siya ay nag-iisa na nagligtas sa sitwasyon, na nagwagi sa magkasunod na laban at natalo pa ang dalawang ancient god ng Blazing Gold race. Ang upper echelon ng spiritual race ay ginantimpalaan siya ng 500,000 kontribusyon na puntos. Ang maraming mga disipulo ng spiritual race na pumipili ng mga diskarte at kasanayan sa pakikipaglaban ay hindi maiwasang mapabuntong hininga sa pagtataka sa mga nagawa ni Zhao Feng. 500,000 puntos ng kontribusyon. Ang lahat ng mga disipulo ng spiritual race ay hindi napigil ang lumunok ng isang subo ng laway. Ang karamihan sa kanila ay mga true god na mababa ang ranggo. Ang mga diskarteng iyon na maaaring i-cultivate sa rank 7 ancient god ay 10,000 ilang mga kontribusyon na puntos, 20,000 ang pinakamarami. Ni hindi nila kayang gumastos ng 500,000. Mabilis na nakarating si Zhao Feng sa pinakamataas na palapag ng All Spirit Hall. Tanging ang mga nakarating na sa antas ng Ancient God ang maaaring tumapak sa sahig na ito. Ang tanging tao sa palapag na ito sa kasalukuyan ay si Zhao Feng at ang Guardian Elder ng All Spirit Hall. Ang huling palapag na ito ay lubhang walang laman. Mayroon lamang 4 na transparent na kristal na dingding. Ang bawat isa sa mga pader na ito ay natatakpan ng mga bowl ang kristal na may iba't ibang kulay at sukat. Ang mga bowl ang kristal na ito ay naglalaman ng isang divine level na pamamaraan o kasanayan sa pakikipaglaban. Gusto mo bang piliin ang sarili mo, o gusto mong tulungan kitang pumili? Ngumiti ang elder na tagapag-alaga. Kailangan ko ng isang pamamaraan na maaaring magpapahintulot sa akin na maging isang Godlord. Diretsahang sinabi ni Zhao Feng. Kung ang mga diskarteng ito ay nasa parehong antas, kung gayon ang isa na maaaring linangin hanggang sa antas ng Godlord ay natural na ang pinakamahusay. Ang katotohanan na maaari itong linangin sa antas ng Godlord ay patunay din na ang pamamaraan ay mas kumpleto at higit na magpapalakas ng lakas ng isang tao. Bilang karagdagan, ang anumang pamamaraan na maaaring magpapahintulot sa isang tao na maging isang Godlord ay maaaring ituring na isang top-class na divine level na pamamaraan. Tingnan mo doon. Ang tagapangalagang elder ay nagbigay ng nakakaalam ng ngiti at iniabot ang isang daliri. Tumingin si Zhao Feng sa silangang pader. 4 na bowl ang kristal ang nakaimbed sa tuktok ng dingding na ito. Ang spiritual race ay may 4 na pamamaraan na nagpapahintulot sa isa na maging isang Godlord. Medyo mayabang na ngiti ang ibinigay ng Guardian Elder habang ipinakilala niya sila. Ang unang teknik ay isang cultivation technique na para sa mga may spiritual race bloodline. Wala kang bloodline ng spiritual race at hindi angkop para sa diskarteng ito, kaya hindi ko ito ipapaliwanag. Pagkatapos ay ipinakilala ng tagapangalaga na elder ang 3 natitirang pamamaraan. Ang pangalawang pamamaraan ay tinawag na 5 Elements Myriad Art at pangunahing nilinang ang 5 Elements Intent. Ang 5-element intent ay niyakap ang 5 magkakaibang uri ng intent. Kapag nililinang ang pamamaraang ito, kailangang tiyakin ng isa na ang pagkakaiba sa pagitan ng 5 uri ng intent ay hindi masyadong malaki, dahil magiging napakahirap na gumawa ng anumang pag-unlad kung hindi man. Ito ay naging medyo mahirap na linangin. Ang ikatlong pamamaraan ay ang Lightning Fire Heaven Technique. Ito ay angkop para sa mga lightning at fire cultivator. Ang mga naglilinang ng pamamaraang ito ay magiging makapangyarihang mga mandirigma, at ang paglinang nito ay medyo madali. Sa madaling salita, ito ay tapat at nakasanayan. Ang pang-4 ay ang Chaos Heaven Void Origin Technique at naglalaman ng 5 elemento ng mundo, space-time, at ang maraming pagpapakita ng kalikasan.
Pinagsama nito ang maraming uri ng intent at maaaring makabuo ng napakabigat na Chaos Origin Divine Power. Ngunit dahil ang pamamaraan na ito ay may napakalaking saklaw at walang malinaw na layunin, medyo mahirap na maabot ang antas ng Godlord Dita. Bukod dito, ang pamamaraan mismo ay napakahirap linangin. Ang iyong 500,000 kontribusyon na puntos ay maaari lamang ipagpalit sa isa sa mga diskarteng ito, kaya ipinapayo ko sa iyo na palitan mo ang isang bahagyang mas masahol pa upang makakuha ka rin ng ilang makapangyarihang kasanayan sa pakikipaglaban. Idinagdag ng elder na tagapag-alaga ang kanyang sariling salita ng payo. Chaos Heaven Void Origin Technique. Nang marinig ni Zhao Fang ang pamamaraang ito na ipinakilala, agad siyang natigilan. Noong una, pagdating niya sa bulwagan, handa siyang piliin ang 5 Elements Technique na binanggit ng Guardian Elder sa kanyang huling pagbisita. Gayunpaman, natuklasan niya na ang kapangyarihan ng 5 Elements Myriad Art ay mas mababa kaysa sa iba pang 2 diskarte. Napagtanto din ni Zhao Fang na ang Chaos Heaven Void Origin Technique ay mas angkop para sa kanya kaysa sa 5 Elements Myriad Art. Kung tutuusin, kung nilinang niya ang 5 Elements Myriad Art, kailangan niyang iwanan ang kanyang Wind and Lightning Intents. Gayunpaman, iba ang Chaos Heaven Void Origin Technique. Maaaring saklawin nito ang halos lahat ng uri ng intent. Gusto ko ang Chaos Heaven Void Origin Technique. Sa wakas ay sinabi ni Zhao Fang matapos itong pag-isipang mabuti. Chaos Heaven Void Origin Technique. Natigilan ang elder na tagapag-alaga. Nasa ilalim siya ng impresyon na tiyak na pipiliin ni Zhao Fang ang 5 Elements Myriad Art. Zhao Fang, ang Chaos Heaven Void Origin Technique na ito ay abnormal na mahirap. Kung mas maraming intent ang isa, mas malakas ito, ngunit kung mas marami ang intents, mas mahirap itong kontrolin. Ang tagapag-alaga na elder ay may kaunting pag-unawa sa 4 na diskarteng ito, kaya agad niyang sinimulan si Zhao Fang na pumili ng iba. Ang aking isip ay nabuo. Ang mga mata ni Zhao Fang ay determinado. Siya ay nagkaroon ng isang kasaganaan ng mga intent, at siya ay tunay na nag-aatubili na isuko ang mga ito. Nakita ng tagapangalaga na elder na sigurado si Zhao Fang at hindi na nagsalita pa, kumuha ng kristal na token. Pagkatapos niyang ibuhos ang divine power sa token na ito, isang bowl ang kristal ang lumipad palabas mula sa dingding at sa harap ni Zhao Fang. Maaari ka lang umalis sa lugar na ito kapag ganap mong kabisado ang pamamaraang ito. Kasabay nito, hindi mo maibubunyag ang mga nilalaman ng diskarteng ito. Kapag ito ay natuklasan, ang spiritual race ay magpaparusa sa iyo ng malupit. Pagkasabi nito, umalis ang tagapangalaga. Umupo si Zhao Fang na naka-cross-legged sa lupa at ipinadala ang kanyang isip sa bowl ang kristal. Ang impormasyon tungkol sa Chaos Heaven Void Origin Technique ay agad na dumaloy sa kanyang isipan. Chaos Heaven Void Origin Technique. Sumasaklaw sa 5 elements ng mundo, space-time, at ang maraming pagpapakita ng kalikasan, na naglalaman ng kapangyarihan ng lahat. Sa pagkumpleto, maaaring paikliin ang Chaos Power. Hindi talaga ako binaygo nito. Ang mga mata ni Zhao Fang ay kumikinang sa tuwa. Napakaraming uri ng intent ang meron siya, kabilang ang 5 elements, wind lightning, at space-time. Bilang karagdagan, mayroon siyang God's spiritual eye, na nagbigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pag-unawa, at lalo siyang mahusay sa pag-unawa sa mga intent. Kung gusto niya, madali niyang mauunawaan ang ilan pang intent. Sa puntong ito, hindi mapigilan ni Zhao Fang na maalala ang God Eye Assembly na binanggit ni Xiaohuo. Isang pagpupulong ng 8 Great God Eyes. Dapat ay makakuha ako ng maraming impormasyon tungkol sa 8 Great God Eyes, mga paraan ng paggamit ng eye bloodline techniques, at marahil kahit na cultivation method para sa eye bloodline techniques. Natagpuan ni Zhao Fang ang kanyang sarili na labis na natutokso. Ang tanging inaalala niya ay ang kanyang mata ay may pagkakataon na maging 9th God Eye. Kung pupunta ako roon at magagamit ang tunay na kapangyarihan ng aking God Eye, kung gayon ang panganib ay magiging sulit. Pagkaraan ng mahabang panahon, ginawa ni Zhao Fang ang kanyang desisyon. Ang misteryosong kaliwang mata na ito ay palaging ang kanyang pinakadakilang sikreto. Marahil kung natuklasan niya ang potensyal ng kaliwang mata na ito, ang mga lihim sa paligid ng kaliwang mata na ito ay mabubunyag din. Kaya, nagpa siya si Zhao Fang na tingnan ang paligid nitong God Eye Assembly.
Pagkaraan ng isang araw, ang mabigat na kakayahan sa pagsasaulo ng kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagbigay daan sa kanya na ganap na maisaulo ang Chaos Heaven Void Origin Technique. Paglabas niya sa sahig, agad na umakyat ang tagapangalagang elder upang salubungin siya. Natapos mo na bang isaulo ito? Nagtatakang tanong ng Guardian Elder. Ang isang kristal ay katumbas ng karagatan ng impormasyon. Kahit na ang isang ancient god ay aabutin ng 10 araw upang ganap na maisaulo ang isang pamamaraan na maaaring magdala ng isa hanggang sa antas ng God Lord. Manam. Tumanggo si Zhao Feng at ibinigay ang bowl ang kristal sa elder na tagapag-alaga. Zhao Feng. May biglang sumigaw sa gulat. Tumingin si Zhao Feng at nakitang ito ay isang ancient god na dating nagpakita sa paligsahan ng Pure Spirit Sacred Water, ang nakatatandang kapatid ni Jin Wei na si Jin Kun. Naalala ni Zhao Feng na ang taong ito ay napakagalit sa kanya. Binigyan siya ni Zhao Feng ng maingat na tingin bago umalis. Kalokohan. Kinuyam ni Jin Kun ang kanyang mga kamao at pinagdugtong ang kanyang mga ngipin. Siya ay nangangati na hamanin si Zhao Feng. Ngunit pagkatapos na maging isang true god, si Zhao Feng ay pumasok sa pag-iisa at pagkatapos ay palihim na naglakbay sa labas. Sa sandaling bumalik siya sa spiritual race, nagsimula ang paligsahan para sa Pure Spirit Sacred Water. Pagkatapos noon, kinatawan ni Zhao Feng ang spiritual race sa laban sa pagsusugal, kaya hindi pinahintulutan si Jin Kun na makaapekto sa kalagayan ni Zhao Feng. Ngunit nang bumalik si Zhao Feng, isa na siyang ancient god. Nabalitaan din ni Jin Kun na nag-iisang tinalo ni Zhao Feng ang 7 miyembro ng Blazing Gold Race sa laban sa pagsusugal, 2 sa kanila ay ancient god. Sa oras na ito, wala nang lakas ng loob si Jin Kun na hamanin si Zhao Feng. Sa pag-alis sa All Spirit Hall, si Zhao Feng ay nakahanda na bumalik sa kanyang tirahan at linangin ang Chaos Heaven Void Origin Technique, ngunit sa kanyang pagbabalik, nakarinig siya ng ilang nakakagulat na balita. Direktang nakamit ni Zhao Yufei ang rank 5 nanograms Heavenly Divine Realm, naging isa sa mga ipinagmamalaki ng spiritual race bloodline. Hindi ko akalain na magtatagumpay si Yufei. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Pagbalik niya, hindi niya nakita si Zhao Yufei sa paligid. Pagkatapos makinig sa paligid, nalaman niyang lumipat si Zhao Yufei sa ibang lugar para pumasok sa Heavenly Divine Realm. Noong panahong iyon, naramdaman ni Zhao Feng na masyadong nagmamadali si Zhao Yufei. Kung naipon niya ang kanyang enerhiya ng kaunti pa, maaabot niya sana ang rank 5 nanograms Heavenly Divine Realm. Ngunit sa kanyang sorpresa, nagtagumpay si Zhao Yufei sa direktang pagkamit ng rank 5. Sa pananaw ng iba, si Zhao Feng ay direktang umabot sa rank 6 at sa gayon ay may higit na talento kaysa kay Zhao Yufei. Ngunit si Zhao Yufei ay mayroong spiritual race na bloodline, na naging ganap na kakaiba kay Zhao Feng. Si Zhao Yufei na ngayon ang pinaka-nakakasilaw na pag-iral ng spiritual race bloodline. Direkta siyang nakamit ang rank 5 nanograms Heavenly Divine Realm, at sa mga espesyal na katangian ng cultivation ng spiritual race bloodline, ang kanyang potensyal ay walang limitasyon. Ang balita ng tagumpay ni Zhao Yufei ay nagkaroon ng kaguluhan sa buong spiritual race. Sa araw na ito, bumalik si Zhao Yufei sa kanyang sariling palasyo. Brother Feng, aabutan kita agad. Ang katawan ni Zhao Yufei ay naglabas ng transcendent na aura, tulad ng isang dalisay at walang dungeons na kristal na diwata. Ganoon ba? Isa na akong ancient god. Panunukso ni Zhao Feng. Si Zhao Yufei ay nag-iisa para sa kanyang pambihirang tagumpay, kaya hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang nangyari sa laban sa pagsusugal. Ito. Paano? Napaawang ang maliit na bibig ni Zhao Yufei sa gulat. Habang nararamdaman niya ang enerhiya ni Zhao Feng, napagtanto niya na talagang naabot niya ang antas ng ancient god. Kalokohan, ang aking spiritual race bloodline ay hindi talaga makakasabay sa iyo sa bilis ng cultivation. Agad na nalungkot si Zhao Yufei, ngunit sa kaibuturan niya, talagang tuwang-tuwa siya para kay Zhao Feng. Medyo hindi nakapagsalita si Zhao Feng. Kung hindi niya ipinakita ang kanyang hindi kapani-paniwalang talento at potensyal, mararanasan ba niya ang mapayapang buhay na ito sa spiritual race? Makalipas ang 3 araw, nagdaos ng kapistahan ang upper echelon ng spiritual race upang ipagdiwang ang matagumpay na tagumpay ni Zhao Yufei sa rank 5.
Ang karamihan sa mga paksayon sa Ziling Zone ay naimbitahan sa kapistahan na ito. Ang lahat ng mga panauhin ay kakilakilabot na mga true god, at kahit na ang ilang mga ancient god ay nagpakita. Ang bloodline ng spiritual race ay napaka-espesyal, at mayroon itong kakaibang katangian pagdating sa cultivation. Ang katotohanan na si Zhao Yufei ay direktang nakamit ang rank 5 nanograms Heavenly Divine Realm ay nangangahulugan na siya ay may malaking pagkakataon na maabot ang Godlord level sa hinaharap. Ilang ancient god ng spiritual race ang gustong bumuo ng magandang relasyon kay Zhao Yufei. Si Zhao Yufei ang pangunahing karakter ng piging na ito, at ang kanyang kagandahan ay nahuhulog sa kanilang sarili ang mga binata ng Ziling Zone. Ngunit si Zhao Fang, na nakatayo sa tabi niya, ay isang nakakasilaw na pag-iral. Siya si Zhao Fang, ang isa na direktang nakamit ang rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm, ay naging isang ancient god sa loob ng isang taon, at tinalo ang 7 disipulo ng Blazing Gold Race. Sa hinaharap, ang spiritual race ay may mataas na pagkakataon na maging numero 1 5-star faction ng Ziling Zone. Lahat ay tumingin sa magkapareha na may naiinggit at humahangang mga titig. Kasabay nito, napabuntong hininga din sila sa pagtataka sa kayamanan ng spiritual race. Makalipas ang ilang taon, maaaring magkasamang umakyat sina Zhao Fang at Zhao Yufei sa Godlord Realm. Sa kapistahan na ito, ang mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ay tumatawa at nakangiti ng madalas na ang kanilang mga bibig ay bihirang nakasara. Ang spiritual race ay nasangkot sa napakaraming insidente kamakailan na naging mainit na paksa ng pag-uusap para sa Ziling Zone. Pagkaraan ng 3 araw, natapos ang kapistahan. Bumalik si Zhao Fang sa kanyang tirahan, naghahanda na itago ang sarili sa loob ng ilang oras upang linangin ang Chaos Heaven Void Origin Technique. King of Gods, Kabanata 1290. God Eye Assembly. Naka-crossleg si Zhao Fang sa kanyang palasyo, at ang nilalaman ng Chaos Heaven Void Origin Technique ay lumabas sa kanyang isipan. Binigyan ito ni Zhao Fang ng magaspang na pag-scan. Bagamat ang Chaos Heaven Void Origin Technique ay isang napakalawak na pamamaraan, nangangailangan ito ng isang uri ng intent upang maiugnay ang lahat ng iba pa. Ang lakas ng intent na ito ay kailangang higit pa sa lahat ng iba pang intent. Sa lahat ng aking intent, ang space intent ang pinakamalakas. Ang isip ni Zhao Fang ay parang isang maliwanag na salamin. Ginawa ito ng space-time robe na ang pagkaunawa ni Zhao Fang sa space intent ay nalampasan kahit na ang mga intent na ginugol niya ng maraming oras sa paglinang, 5 elements at wind lightning. Ang Chaos Heaven Void Origin Technique ay may 6 na antas. Ang kinakailangan para sa paglinang sa unang antas ay ang isang uri ng intent ay kailangang umabot sa level 5. Ang kinakailangan para sa ikalawang antas ay ang lahat ng mga intent na pinagsama-sama ay kailangang umabot sa antas na 6. Nagpatuloy ito sa katulad na paraan, sa bawat karagdagang antas sa pamamaraan na nangangailangan para sa mga intent na maging isang antas na mas mataas. Sa ikalimang antas, ang mga intent na nililinang ay kailangang umabot sa tuktok ng level 9. Ang ika-6 na antas ay kapag ang isa ay gumawa ng pambihirang tagumpay sa Godlord. Kung iyon ang kaso, una kong tututukan ang paglinang ng space intent. Mahinang ungol ni Zhao Fang. Mula sa nakikita niya, kung nakatuon siya sa pagpapabuti ng kanyang space intent, unti-unti siyang makakakyat sa mga antas ng teknik. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Chaos Heaven Void Origin Technique ay nakasalalay sa pagkakaroon ng maraming uri ng intent. Kaya, habang nakatuon siya sa space intent, hindi niya maaaring hayaang mahuli ang iba pang intent. Ang bentahe ng discarding ito ay ang Chaos Origin Divine Power ay naglalaman ng mga espesyal na katangian ng iba't ibang intent ng sabay-sabay, na ginagawang halos imposibleng kontrahin. Bilang karagdagan, si Zhao Fang ay labis na interesado sa pinakamataas na antas ng pagkumpleto ng pamamaraang ito, kung saan ang isa ay maaaring makabuo ng isang sliver ng Chaos Power. Matapos basahin ang buong teknik, sinimulan ni Zhao Fang na linangin ito. Sa unang antas, ginamit niya ang space intent bilang pangunahing intent para iugnay ang iba pang intent at pinagsama ang mga ito sa Chaos Origin Divine Power. Hindi ito napakahirap para kay Zhao Fang. Makalipas ang isang oras, isang dim ball ng Divine Power, isang contorted multicolored mass, ay lumitaw sa Divine Stage ni Zhao Fang.
Sa aspeto ng kalidad, nalampasan nito ang 5 Elements Tribulation Lightning Divine Power ni Zhao Fang. Kapag nililinang ang Chaos Heaven Void Origin Technique, kailangan lang ni Zhao Fang na pagsamahin ang enerhiya ng kanyang Divine Stage. Sa kabilang banda, sa 5 Elements Myriad Art, kinailangan ni Zhao Fang na linisin ang kanyang Divine Stage ng lahat ng iba pang uri ng enerhiya. Buzz. Nagsimulang umikot si Zhao Fang sa Chaos Origin Divine Power na kagagaling lang niya. Ang madilim na bola ng liwanag ay mabilis na nagsimulang lumipat at nagbago sa harap ni Zhao Fang. Ang mga nagbabagong kulay ng Chaos Origin Divine Power ay medyo katulad ng nagbabagong kulay ng kanyang malapilak na buhok na parang panaginip. Ang Chaos Origin Divine Power ay hindi bababa sa 2 beses na mas malakas kaysa sa Divine Power ng Ancient God Gilded Gold. Huminga ng malalim si Zhao Fang. Naramdaman niya na ang divine power na ito ay napakabigat at kayang sumipsap ng anumang enerhiya sa mundo. Kapag ginamit ito sa mga pag-atake, napakababa ng posibilidad na malabanan ito. Kung noon pa niya nililinang ang Chaos Heaven Void Origin Technique na ito, maaari sana siyang umasa sa divine power ito para makipaglaban sa Ancient God Gilded Gold sa laban sa pagsusugal. Matapos maranasan ang kapangyarihan ng Chaos Heaven Void Origin Technique, nagpatuloy si Zhao Fang sa paglinang. Pagkalipas ng 3 buwan, sa wakas ay natapos na ni Zhao Fang ang pagpino sa lahat ng enerhiya ng kanyang Divine Stage sa Chaos Origin Divine Power. Ang Chaos Origin Divine Power na ito ay hindi masyadong dalisay. Pangunahin ito dahil hindi pa lubusang pinagsama ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang mga intent. Kung ang karamihan sa aking mga intent ay nasa parehong antas, magagawa kong ganap na may ugnay ang mga ito. Napansin ni Zhao Fang ang problemang ito habang pinipino niya ang Chaos Origin Divine Power. Halimbawa, ang kanyang Metal at Lightning Intents ay nasa level 5 at maaaring ganap na may ugnay kasama ng kanyang Space Intent. Ngunit ang pag-uugnay sa kanyang Wood Intent, na nasa level 4 lang, ay lumikha ng hindi perpektong pagsasanib. Siyempre, ito ay bahagyang dahil din sa kanyang sariling kakayahan. Pagkatapos ng lahat, matagal nang hindi nililinang ni Zhao Fang ang Chaos Heaven Void Origin Technique. Sa kasalukuyan, ang layunin ni Zhao Fang ay dalhin ang lahat ng kanyang intent maliban sa Time Intent sa level 5, na lubos na magpapalakas sa kapangyarihan ng kanyang Chaos Origin Divine Power. Swish! Muling pumasok si Zhao Fang sa 5 kulay na malakristal na palasyo. Sa sandaling lumitaw siya, narinig niyang may nagsabi. Zhao Fang, handa akong maging lingkod mo. Isang figure ang lumitaw at lumuhad sa harap ni Zhao Fang. Sino pa ang nandoon? Inilibot ni Zhao Fang ang kanyang mga mata sa mga tao sa palasyo. Mabilis na lumabas ang 10 tao. Ang natitira ay nag-aalangan pa. Ang karamihan sa kanila ay may malalakas na paksayon na sumusuporta sa kanila, tulad ng Quasi-God Zifang at Quasi-God Guei. Kailangan ko ng maraming mapagkukunan para sa paglilinang, kaya ang malakristal na mga ari-arian ng palasyong ito ay mabilis na hamina at tuluyang mawawala. Diretsyong sabi ni Zhao Fang. Ang palasyong ito ay nabuo mula sa hindi mabilang na mga intent crystal, at sa tuwing bibisita si Zhao Fang, aalisin niya ang marami sa mga intent crystal na ito. Ang 5 kulay na palasyo ay matagal nang nawala ang marami sa mga ari-arian nito. Kung hindi dahil sa katotohanang kinokontrol ito ni Zhao Fang, ang mga quasi-gods at true gods sa loob ay matagal nang nakatakas. Ilang tao ang naruroon sa loob-loob na natuwa sa balitang ito. Kapag ang istruktura ng 5 kulay na palasyong ito ay nagsimulang gumuho, magkakaroon sila ng pagkakataong makatakas. Ngunit mas maraming tao ang nalungkot sa katotohanang agad silang nag-alok na maging mga tagapaglingkod ni Zhao Fang. Dahil malapit nang mawala ang palasyong ito, kasalukuyang nagpapasya ako sa oras para patayin kayong lahat. Malamig na pahayag ni Zhao Fang. Sa kanya, hindi mahalaga kung pinatay niya ang mga taong ito o hindi. Kung ang mga taong ito ay nagpakita ng kaunting kahulugan, hindi nag-iisip si Zhao Fang na hayaan silang mabuhay. Zhao Fang, maglakas loob ka. Ang mga quasi-gods at true gods ng Violet Night Hall ay agad na sumigaw, ang gulat sa kanilang mga mukha. Ang mga mata ni Zhao Fang ay kumikinang habang ikinakaway niya ang isang palad. Isang malabong bola ng maraming kulay na divine power ang bumaril na parang bakal na kanyan. Boom! Bang!
Ang Chaos Origin Divine Power ay bumaril sa isang rank 5 True God ng Violet Nighthall, na pumatay sa kanya sa katawan at kaluluwa. Ang bola ng Chaos Origin Divine Power na pinakawalan ni Zhao Fang ay nagpatuloy sa kristal na pader sa likod ng True God, na nagputol ng ilang intent crystals. Natahimik ang lugar. Tinanong ng mga tao ng Violet Nighthall si Zhao Fang kung nang-ahas siya, kaya pinatay ni Zhao Fang ang isang miyembro ng Violet Nighthall. Masyadong makapangyarihan si Zhao Fang. Para sa kanya, ang pagpatay sa isang rank 5 True God ay kasing dali ng pagpatay ng langgam. Kasabay nito, alam nila na sila ay ikinulong ni Zhao Fang ng napakatagal na panahon, ngunit walang dumating para iligtas sila. At hindi lang naging maayos si Zhao Fang, ang kanyang cultivation ay pataas ng pataas. Dahil dito, napagtanto nila na, maliban kung pumayag silang pagsilbihan si Zhao Fang, maaaring hindi na sila umalis. Handa akong pagsilbihan ka. Handa rin akong maging lingkod mo. Sa ilalim ng banta ng kamatayan, pinili nilang lahat na gumawa ng kompromiso. Sa kanilang pananaw, hanggat nakaligtas sila, mayroon pa rin silang pagkakataon. Sa huli, maging ang mga miyembro ng Violet Nighthall ay nakayuko. Nang walang ibang salita, dinala silang lahat ni Zhao Fang sa Ancient Dream Realm at inilagay sila sa ilalim ni Zhao Wan. Sina Zhao Wan at Zhao Wang ay parehong nagtagumpay sa pagpasok sa Heavenly Divine Realm. Pareho silang nakamit ang rank 5 nanograms Heavenly Divine Realm at pinatatag ang kanilang pundasyon. Bukod dito, nasiyahan sila sa katayuan ng mga elder sa Blood Flame Killing Race at nakatanggap ng pambihirang pagtrato, na ginagawang sobrang makinis at kaaya-aya ang kanilang paglilinang. God Lord, mayroon bang anumang paraan upang mapaglangkuran ka namin? Isang miyembro ng Blood Flame Killing Race's upper echelon na may paggalang na sinabi. Kailangan ko ng cultivation resources na magagamit ko para maunawaan ang Wind Lightning Intent. Diretsyong sabi ni Zhao Fang. Gayunpaman, ang Blood Flame Killing Race ay hindi nagal-inang ng Wind Lightning Intent, kaya kakaunti lamang ang kanilang mga mapagkukunan. Kinuha ni Zhao Fang ang lahat ng magagamit bago umalis sa Ancient Dream Realm. Titingnan ko ang paligid ng Spiritual Races Exchange Region. Umalis si Zhao Fang sa kanyang palasyo. Mabilis siyang nakarating sa isang mataong commercial area. Ang rehiyon ng palitan na ito ay umiral lamang para sa mga alagad ng spiritual race upang makipagkalakalan sa isa't isa. Pumunta dito si Zhao Fang para bumili ng mga mapagkukunan na magagamit para maunawaan ang Wind Lightning Intent. Gumamit si Zhao Fang ng 5 Elements Intent Crystals para ipagpalit ang mga item na ito. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa mga tao ay nilinang ng hindi bababa sa isa o dalawa sa 5 elements. Ang mga intent crystal ay napakabihira, at ang mga intent crystals ni Zhao Fang ay napakataas ng kalidad. Sa sandaling ilabas sila ni Zhao Fang, marami siyang bidder at mamimili. Nagpapalit lang ako ng cultivation resources gamit ang Wind Lightning Intent. Sa anunsyo na ito, nagsimulang maghintay si Zhao Fang. Hindi nagtagal, dumagsa ang mga tao na pumupunta kay Zhao Fang dala ang mga mapagkukunang kailangan niya. Pagkatapos bumili ng isang tiyak na halaga, umalis si Zhao Fang. Tama iyan. Ang God Eye Assembly ay 3 buwan na ang lumipas, ngunit hindi ko alam kung saan ito gaganapin. Biglang may napagtanto si Zhao Fang. Walang alam si Zhao Fang tungkol sa God Eye Assembly na ito, kaya mas mabuti kung magtanong siya sa isang tao. Pagkatapos ay sumulat siya ng isang liham na naka-address kay Xiaohu ng Life Sacred Land. Sa pagbabalik sa kanyang tirahan, natuklasan ni Zhao Fang na naghihintay si Zhao Yufei sa kanya sa labas. Kuya Fang, magsanay ka sa akin. Si Zhao Yufei ay may nakakasilaw na ngiti sa kanyang mukha. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na maalala na madalas silang dalawa na nagpalitan ng mga pointer sa Continent Zone, na nagtutulungan sa isa't isa upang madagdagan ang kanilang lakas. Pero ngayon, masyadong malaki ang pagitan nilang dalawa. Casual na matatalo ni Zhao Fang si Zhao Yufei kahit kailan niya gusto. Supilan ang iyong cultivation sa rank 5, at hindi ka pinapayagang gamitin ang iyong eye bloodline. Sa pamamagitan ng matinding pagsusumamo ni Zhao Yufei, ginawa ni Zhao Fang ang sinabi niya, at nagsimula ang dalawa sa isang practice match.
Ngunit kahit sa lakas ng rank 5 at wala ang kanyang eye bloodline, nagawa pa rin ni Zhao Feng na talunin si Zhao Yufei sa ilang galaw lang. Brother Feng, paano magiging napakalakas pa rin ng iyong divine power pagkatapos na masupol sa rank 5? Pagkatapos makipaglaban ng ilang laban, nagtanong si Zhao Yufei habang hinahabol siya ng hininga. Sa kanilang mga laban, ginamit lamang ni Zhao Feng ang pinakapangunahing anyo ng kanyang divine power, ngunit ganap na hindi napigilan ni Zhao Yufei. At ito ay isinasaalang-alang na si Zhao Yufei ay may spiritual race bloodline, kaya ang kanyang divine power ay mas malakas kaysa sa isang normal na rank 5 true god. Naglilinang na ako ng teknik para sa ancient gods at mas mataas. Kahit napahinain ko ang aking divine power sa rank 5, napakabigat pa rin ito. Nakangiting sabi ni Zhao Feng. Ang kanyang divine power ay matagal nang na-convert sa Chaos Origin divine power. Kahit na pinigilan, ang Chaos Origin divine power ay talagang hindi magagapi sa rank 5 true gods. Talagang hahabulin kita. Bagamat medyo nanlumo si Zhao Yufei, ang kanyang fighting spirit ay kasing taas ng dati. Yufei, makalipas ang 3 buwan, aalis ako sa spiritual race para maranasan ang God Eye Assembly. Sa wakas ay sinabi ni Zhao Feng ang bagay na ito. Sa simula, pinahintulutan lamang ng God Eye Assembly ang mga inapo ng God Eye na lumahok, ngunit ang pangangailangang ito ay narelax sa kalaunan sa sino mang may eye bloodline. Tila narinig ni Zhao Yufei ang God Eye Assembly na ito at alam niyang hindi siya makakapunta. Pagkalipas ng 2 buwan, nakatanggap si Zhao Feng ng sulat mula kay Xiaohuo. Ang oras at lugar ng God Eye Assembly ay nakasulat dito. Bilang karagdagan, inimbitahan si Zhao Feng na samahan ang grupo ng Life Sacred Land sa God Eye Assembly. Pagkalipas ng ilang araw, umalis si Zhao Feng.